Sa unang tingin, parang tinutuyo ang mga patpat na ito, ngunit hindi. Ito ay mga patpat na gawa sa dumi ng baka na ginagawa ng mga kababaihan sa mga nayo ng Bangladesh. Gamit ang kanilang sariling mga kamay ay hinahalo ang dumi. Pagkatapos ay binabalot sa mga kahoy na patpat at pinatutuyo sa araw. Pagkatapos matuyo, sila ay nasusunog ng mahabang panon tulad ng uling nang hindi nangangailangan ng gas o kuryente. Sa Indonesia, merong kakaibang paraan ng pagputol ng kahoy. Ang mga tao ay naglalagay ng troso sa isang taas at pinuputol ang mga ito gamit ang isang lagari na ginagawang madali ang trabaho. Ang cow farm na ito ay nilagyan ng mga modernong makina na automatic nangongolekta ng dumi ng baka. Ang dumi na ito ang nilalagay sa mga tray at nakaayos sa mga linya sa loob. Pagkatapos ng ilang araw ay tumutubo ang mga kabuti. Mula dito ang mga kabuti inaanis sa kahon at ibinibenta sa merkado. Ang mga taong ito ay binabaluktot ng kahoy na parang goma. Ngunit paano ito naging posible? Dahil ang kahoy ay napakatigas na ito ay nababasag kahit na may konting pagbaluktot. Kung gayon, paano ito nabaluktot ng mabuti? Binabalot ng mga karpintero ang kahoy ng isang electric heating blanket kung saan lumalambot ito at ang kahoy ay maaaring ihugis sa anumang hugis. Sa sandaling idikit itong maliit na tool sa tanker, agad nitong natatakpan ng tagas. Ito ay isang magnetic punching device na idinisenyo upang pigilan ang pagtagas sa mga lalagyan na ginawa gamit ang isang bihirang magnet na nakabalot sa urethane rubber. Ito ang tanging bayan sa China na itinayo sa isang tulay. Sa Sky Town, Puling Chongqing, ang buong bayan ay umaabot sa ilog ng Wu na may mga tindahan at parke na itinayo na ang makukulay na bahay ay lumulutang sa ibabaw ng lupa sa isang tulay na may habang 400 metro at bawat istruktura ng bahay ay may sariling kagandahan at estilo. Ang sasakyang ito ay napapalibutan ng mababangis na mga leon sa lahat ng panig. Ngunit ito pa rin ang pinakaligtas na paraan upang pumunta sa isang kagubatan na espesyal na ginawa gamit ang mga iron grills upang ang mga tao ay maaari maupo sa loob at panoorin ang mga leon ng malapitan. Kahit na sinusubukan ng mga leon na umakyat o umatake sa sasakyan ay nananatiling ganap na ligtas. Ito na siguro ang pinakamahabang pangalan para sa isang lugar sa buong mundo na mahigit 80 letra at halos imposibleng bigkasin. Kaya gumawa ang mga lokal ng kanta para tulungan ang mga bisita na bigkasin ito. Kung sakaling bumisita ka sa China, dapat kang pumunta sa sushi place. Dahil dito, pwede kang manalo sa pagsigaw lang. Nag-set up sila ng isang espesyal na uri ng hamon kung saan pag mas malakas ang pagsigaw mo, mas tumataas ang tubig. At kung kaya mong sumigaw ng mas malakas para tumaas ang tubig sa circular marker, mananalo ka. Ang henyong ito ay nakaimbento ng kalan na nangangailangan lang ng tubig upang gumawa ng apoy na hindi na kailangan ng gasolina. Ang sekreto ay nasa teknolohiya ng paghiwalay ng tubig. Ang tubig ay nahahati sa mga bahagi ng hydrogen at oxygen na lumilikha ng isang malakas na malinis at napananatiling apoy. Sa Pakistan, ang mga manggagawa ay nagpuproseso ng isang nakakaing asin na nakakagulat na may mapula-pulang kulay at sinasabing ang siyentipikong pangalan nito ay Himalayan salt na nagmula sa minahan ng asin sa Pakistan na ito ay isang uri ng rock salt na halos kapareho na regular na asin na magaspang ang texture at kadalasang ginagamit bilang feed ng mga hayop at minsan ay ginagawang bagay na pangpalamuti. Sa Las Vegas, USA, may isang higanting emoji na hindi basta AI generated. Ito ay ganap na totoo at nagkakahalaga ng $2.3 billion upang maitayo. Tinatawag itong MSG Sphere na may taas na 366 na talampakan na humigit kumulang 29 na palapag ang taas. Sa loob nito ay napakalaking kasing laki ng 5 football field, kayang maglaman ng 20,000 tao. At kung bakit ito tunay na kakaiba ay ang nakakainggan yung karanasan.